aba, marami tayong good news ngayon mga bossing. O isa pa ho, ayaw din ng DDS na makita yung mga ganitong balita mga kababayan ha. O eto, ayaw ng mga DDS yung mga ganyang balita. O, ekonomiya ng Pilipinas likely grew by 5.6% in second quarter. No, UANP. O, ano ho sabi dito? We think GDP, gross domestic product, will accelerate to 5.6% year on year in quarter 2 from 5.4% in the prior quarter. UANP said in the latest market call report. We think GDP will accelerate 5.6% year on year. No? Galing daw po sa 5.4. Manila, Philippines, the Philippines the economic. Naku, may tumatawag. Saglit lang. Missing ko. The Philippine economic likely grew at a faster pace of 5.6% in the second quarter compared to the previous quarter amid low inflation. Bumababa lalo yung inflation, ano? And higher employment figures according to the University of Asia and Pacific. Oh, ayaw nila yan. Mga bossing, bakit po? Ang gusto kasi nila, mga kababayan, ay bumagsak po ng bumagsak ang pamumuno, no, ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Yun po ang gustong-gusto nilang maririnig. Kaso po, sa patuloy na pagtatrabaho ng ating Pangulo, mukhang malabo po na mangyari yung iniisip nila. O eto po, di ba? Pagdami ng trabaho, pagbaba ng inflation, pag-angat po ng ekonomiya ng ating bansa, ang magiging resulta dyan. Oh, sandali Oh, di ba? Sabi ni Israel Astorga Obispo, hi Mark, hi din po sa inyo. Tuloy ko. We think GDP will accelerate to 5.6% year on year in quarter 2 from 5.4% in prior quarter, while the growth forecast for the second quarter is higher than the first quarter growth. Turn out it is lower than what UANP projected earlier. Maiinis na naman nyo yung mga DDS dito, mga bossing. Ano po? Maiinis na naman. Naku po, ewan ko kung ano sasabihin ng ating vice-presidente dito, mga kababayan. Hindi ko alam kung ano sasabihin. Di ba po, kagaya nung good news dapat po para sa mga mamamayang Pilipino. Unang-una po, yung 20 pesos na bigas. Good news po dapat yan sa mamamayang Pilipino. Pero iba ho ang dating sa vice-presidente, mga kababayan. Di ba? Nasabihan pa na panghayop daw, mga bossing, yung 20 pesos na bigas, anak ng tipaklong talaga ang vice-presidente. Pati yung maganda po na balita na meron po tayong depensa na lumalakas po dahil nandiyan nakatindig kasama natin ang Estados Unidos. Aba, questionin ng vice-presidente, bakit tayo may missile? Hindi yata nakikita ng vice-presidente na binubuli tayo ng China, mga bossing. Di ba? Kaya nila nasasabi yun. Sabi ni Rui Perez, si Sara ang bobo, walang nagawa sa bansa. Huy, dahan-dahan ka ng pagsasalita. Baka ma-bloodbath ka. Sabi ni Chi, si Reza Force, kumalat na ba yung picture na Tigong Oy? Tuloy muna natin to, no? Mamaya na natin pag-usapan yan, mga kababayan. Di ba? Tingnan nyo ho, maganda ang nangyayari sa ating bansa. Patuloy po ang pag-angat at pag-unlad ng ating bansa, mga bossing. Di po ba? Pero sa mga DDS, may iinit ang ulo niyang mga yan. Bakit to? Gusto nga nila pagbagsak ng ekonomiya ang ibabalita po para naman mapahiya daw po tayong mga bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Para magmuka na sila po ang tama. Kasi
sasabihin niya mga yan, dati nung panahon dating Pangulong Duterte, mayaman tayo, madaming pera. Oh, madami kamong utang. Ilang trilyon ang idinagdag na utang ng dating Pangulo. Parang sa historya ng Pilipinas, siya ang may pinakamalaki po na naidagdag na utang sa bayang Pilipinas ho, mga bossing. 7 trilyon? Di ba? 7 trilyon, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Daisy Almenario, i-enlarge mo, Mark, yung picture. Ay, naku po. Oh, yan ang napapala ng mga DDS, no? Sila ho, mga kababayan, panay po ang panay po yung panalangin na sana bumagsak ang gobyerno ni Marcos. Hindi po nila alam, pati ho sila kasama sa pagbagsak kapag kaganon yung nangyari, di ba, Addictus Rex? Oh. Napapansin ko kapag yung mga ganito yung topic at ganito yung mga title, si Addictus Rex biglang pumapasok sa live natin. Ano? Shoutout sa iyo, boss. Oh. Ay, nako mga DDS. Ilang taon pa, 3 taon pa na mag-iiyakan itong mga DDS na ito dahil po patuloy na nagtatrabaho ang ating Pangulo. Hindi po magagaya doon kay dating Pangulong Duterte. Di ba? Ang dating Pangulong Duterte, sasabihan tayo paikutin tayo sasabihin, magje-jet ski ako, pupunta ako doon sa West Philippine Sea. Alam natin na hindi naman literal na magje-jet ski siya. Alam natin, ang ibig sabihin niya nun, mga kababayan, titindigan niya ang West Philippine Sea para sa ating bayan po. Natuloy ba? Nangyari ba? May nangyari ba? Wala. Yun nga lang laban kontra droga na-denggoy pa tayo. Piso-piso lang pala yung mga nahuhuli. Di ba? Sabi ni DJ Mel, gusto ng DDS na maghirap ang mga tao. Kaya inggit sila kay BBM kasi umaangat ang bansa. Uy, wag ka. Ang sabi ng Vice-Presidente dyan ay baliktad, kabaliktaran. Ang sabi ng Vice-Presidente ay naiinggit daw si Pangulong Bongbong Marcos kay Duterte. Bakit kaya? Siguro ang gustong ipamukha ay successful yung build nila. Biruin mo iilan lang ang natapos doon sa 120 na ipinagyayabang nila, 14 lang. Bumagsak pa yung isa na tulay. Tapos pinatanggal pa ni Pangulong Bongbong Marcos yung Mount Kamuning na hindi naman po ata pinag-isipan yung proyekto na yun. Basta, at least may proyekto tayo. At least yung build natin, 120 na proyekto. Eto, may kabilang. Anak ng tinapa, pagka pumanik ka, diretso langit na. Di ba? Pagka pumanik ka, diretso langit na. Lalo na, yung mga kababayan natin na na matanda na. Sino gagamit nun? Kahit po ako, 40 anyos, baka kabahan din po ako pag panik ko dun Ano kaya mangyari pagdaan sa ilalim ng MRT? Di ba?